Sige po, pwede. Mic check. Yun, no? Sige po, pwede bang palakpakan natin si God for what He is doing sa ating nation? Sino sa inyo dito nakasama ka ng ating Go Conference last month? Yun, no? Madami-dami. Alam niyo po, itong Go Conference natin, itong mga conferences na ginagawa natin is, hindi lang po ito basta event, okay, ng church para masabing may ginagawa tayo. Okay? But we believe na ginagamit to ni God to realign us as Christians, as His follower, to His purpose sa buhay po natin. No? So we hope na makasama po namin kayo sa mga susunod nating mga conferences. Ayan, sige. Pwede bang palakpakan natin si God? Ayan. So magpapakilala po muna ako bago ako magsimula. Para po sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako po si Jerry, isa po ako sa mga Victory Group Leader dito po sa ating church, sa Victory Nova Bayan. Nalito no? Sa Nova Bayan. Okay. So, sino dito first time mo mag-attend? No? Meron bang mga first timer dito? Yun, no? Meron. Okay. May mga first time po tayo dito. So, welcome po no, sa Victory Nova Bayan. And ngayon po, nasa series po tayo ng ating The Final Say. Okay. Kung first time mo, congrats. Okay. Kasi patapos na po tayo sa series. Okay. Pero wag ka pong mag-alala. Okay, mamaya i-recap natin ano ba itong mga pinag-aaralan natin dito sa ating series, no? So, ang title po ng series natin is The Final Say. Sabi po dyan, ayun, no, sin. Nakaganon, no? Ibig sabihin, hindi daw po yan. Not shame, not the anxiety, not the doubt, not the despair, the death. Yung may final say po sa buhay natin. So, kung ikaw, nandito ka ngayon, you're in the midst of challenges, parang hindi mo na alam kung anong susunod na mangyayari sa buhay mo, no? Congratulations po, no? Kasi hindi yun yung may final say sa buhay mo. Okay? Sabi po, may final say sa buhay natin is si Jesus Christ. Sino dito, grateful ka na si Jesus Christ yung may final say sa buhay mo? Hindi yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi yung mga challenges sa buhay mo ngayon. So ngayon, i-recap lang po natin. No? I-recap natin, ano ba yung mga pinag-aaralan natin for the past, pang 4 weeks na po ngayon, next week tapos na po tayo. Okay, itong the final say po, pinag-uusapan po natin is yung sinulat ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15. Okay? Dito po sa week 1, pinag-usapan po natin is the gospel. Yung foundation po natin, ano daw po yung foundation natin? The gospel. Okay? Ano po yung the gospel? Sabi doon, Christ died for our sins. No? Binayaran niyo po yung penalty ng ating mga kasalanan. He was buried, and after 3 days, He rose again. And ayun daw po yung foundation ng ating pananampalataya, ng ating faith. Okay? And week 2, ito po yung pinag-usapan natin. Our hope. Okay, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, meron po tayong hope, meron po tayong nilook forward. Alam niyo po, ito yung argument ni Paul dito. Okay, ito po talaga yung nilalaban niya. Sabi ni Paul, kasi meron mga Christians, no, na hindi sila naniniwala sa future physical resurrection nila. Okay. Ngayon, sabi ni Paul, if you deny yung yung future resurrection mo, physical resurrection mo, para mo na rin dinideny yung resurrection ni Christ. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yun. Okay? Kasi itong yung ibang mga believer dito, naniniwala sila sa resurrection ni Christ, pero ako parang labo, parang imposible. Itong katabi ko mukhang mabubuhay. Naantok na nga ngayon di ba? Okay? So ngayon, ayun po yung sinasabi ni Paul, ito po yung dinidiscuss sa atin ni Paul. Okay? Ngayon, week 3, last week, pinag-usapan po natin is about our victory. Ano yung victory? Hindi po yun yung pangalan ng movement natin, okay? But ito yung standing natin kay Christ. We are victorious. Victorious over what? Over sin and death. Sabi po sa verse 26 ng 1 Corinthians chapter 15, the last enemy na meron po tayo is, sakto yung pasok mo, no? Is death. Okay? Ang last enemy daw po natin is death. Bigyan ko lang po kayo ng maliit na overview. Okay? Very quick lang. Alam niyo po, nung ginawa ni God si Adam and Eve, hindi niya po ginawa si Adam and Eve ng spirit lang. May physical body, tama? Okay? Pero dahil nagkasala po sila, anong nangyari sa kanila? Pumasok yung kamatayan, yung death. Spiritual death and physical death. Namatay na po sila. Namatay po sila after nun. And ngayon, ito po, no, gusto kong maintindihan natin, ang goal po ni God is hindi lang po i-save tayo. Ang goal ni God is hindi lang po tayo mapunta sa heaven. Ang goal ni God is to restore everything ng creation niya. Pati yung physical body natin. Kaya sinasabi doon ni Paul, darating yung time, meron tayong glorified body yung hindi na namamatay. Sino sa inyo gusto mo yun? Okay?
Amen? Pero wag muna ngayon, okay? Tapusin muna natin itong pag-uusapan natin ngayon. So ngayon, ito pong pag-uusapan natin ngayon is verses 29 to 34. Ito po is very practical. No? Ngayon, dahil naunawaan natin yung katotohanan na to, yung resurrection ni Jesus Christ and yung future resurrection natin, ito po yung sinasabi ni Paul. Dapat po, paano ito makaka-apekto sa buhay natin? So, ayun po yung pag-uusapan natin ngayon. Week 4 is, we're going to talk about the purpose. Okay, yung purpose po natin. Okay? Pag sinabi po nating purpose, ito po ang ibig sabihin yan. Okay? Sabi diyan, purpose is the reason something exists. Okay? And what is meant to do. Ibig sabihin po, ikaw, okay, nandito ka ngayon, hindi yan tsamba. Okay. Tayong mga tao, nandito po tayo, nag-i-exist tayo kasi may reason, may purpose po tayo. Sino dito, hindi mo alam yung purpose mo? Okay. Mamaya, malalaman mo. Okay. Sinasabi ni Paul na dahil sa resurrection ni God, ni Christ, okay, and sa future resurrection natin, nagkaroon po tayo ng purpose. So, ayun po yung pag-uusapan natin ngayon. And paano ba dapat tayo mamumuhay? Okay? So, ngayon, ito po yung ibig sabihin yan. When you don't know your purpose, you miss your life. Okay? Ito po yung picture niya, no? Pwedeng lahat ng bagay dito sa mundo makuha mo. Lahat ng fame, okay? Lahat ng gold, makuha mo. Kahit diesel, kahit makuha mo yung diesel. Okay? Sabi ni God, if you don't know your purpose, you misuse your life. Bakit mo na misuse? Kasi po, ito nga yun eh. Meron tayong purpose. Pero saan galing yung purpose natin? Saan nag-create sa atin? Okay, kay God. And ngayon, ito po yung ginagawa natin. Inaalam natin yung biblical truth na to para mas makilala pa natin si God and makita po natin, malaman natin, ano ba yung purpose ni God sa buhay ko? Hindi yung purpose mo sa sarili mo. Okay? Kasi kung yung purpose lang natin sa sarili natin, napakadali po nun. Okay? Pero, ang question po dito is not our purpose, but yung purpose ni God sa buhay po natin. No? So ngayon, bago po natin basahin yung text natin, meron lang po akong question sa inyo. Ayan. So ito po yung question. What if your sacrifices don't actually matter? What if yung paghihirap mo ngayon, mga pinagdadaanan mo ngayon, wala naman palang halaga? Imagine mo, OFW ka. 10 years kang nagtatrabaho abroad. More than 10 years. Tapos wala naman palang silbing ginagawa mo. Parang, di ba? What's the point? Okay? So, imagine mo to, no? Nung estudyante po ako, medyo, hindi naman ako top student, konti lang. Okay? Medyo, ano lang. Nung estudyante po ako, meron kaming mga project, group project, ganyan. So, ako po kasi, pag may mga group project, ako, alam mo yung lagi ko pinag-aagawan. Okay? Parang ayaw naman niwala. Lagi po akong pinag-aagawan. Okay? Tapos, ito po. Meron kaming group project, magde-design kami. Structural. Tapos, alam niyo yung mga 3D, yung pumapasok sa building yung mga parang ino-overview mo yung loob ng building. Magawa po kami ng mga ganung video dati. And ngayon, ito po. Ako sobrang gabi, sinisipagan ko. Puyat, mga 2 linggo ako puyat. Sa jeep na nga lang po ako natutulog eh. Pag bumabiyahe po ako Manila, simula Bagong Silang. Puyat na puyat ako. Tapos, meron ako mga ka-groupmates. Alam mo yung, ewan ko kung may kakilala kayong ganito, yung tagaluto ng Pansit Canton pag may mga group project kayo. Parang walang ambag. Di ba? Tapos pagdating ng grades, makikita mo parehas kayo. Sabi ko, parang hirap nun ah. Okay? Parang, di ba, parang nakakadismaya, parang, what's the point? Di ba, yung sacrifices ko, parang tingin ko, parang walang halaga. Parang same lang kami. Dapat pala, ganito na lang din ako. Magluto na lang din ako ng Pansit Canton with egg. Okay? Mas lamang pa ako sa kanya. Okay? Imagine mo to, alam niyo po, meron akong kakilala, no? Ito. Sabi ng kaibigan ko, parang hirap ng buhay dito sa Pilipinas, no? Hindi ka talaga asenso dito. Sabi niya, what if kaya tol, gawa tayo nung, alam mo yung konting illegal, pitik-pitik lang. Hanggang pumaldo tayo. Konting illegal lang, di ba? Tapos, repent na lang tayo pagkatapos. Parang okay yun. Yung iba sa inyo, parang sumang-ayon ah. Good idea yun ah. Hindi po. Okay, hindi po yun. Hindi po yun yung point, no? Ang point is,
sulit ba talaga yung ginagawa ko ngayon? Yung pagsunod ko kay God, di ba? Yung pagsunod ko sa Kanya, sulit ba talaga? Eh bakit ganun? Yung buhay na itong isang to parang mas okay pa. Kurap to, pero parang mas okay yung buhay niya. Okay? So ito po yung pinapoint natin dito sa babasahin natin ngayon. What if? Yung mga sacrifices natin is wala palang useless, wala palang halaga. Okay, so ito po yung tinuturo sa atin ni Paul, ito po yung pag-uusapan natin. Pwede bang tayo tayong lahat? Basahin po natin yung ating text. First Corinthians chapter 15, verses 29 to 34. So, kung may Bible po kayo, buksan nyo. And kung wala naman, okay, maki-share po kayo sa katabi nyo. Ayan. Sundan nyo po ako, basahin natin. Sabi po dito, otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Father God, we thank you, Panginoon, sa salita mo. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka pong mag-penetrate sa puso ng bawat isa, Lord God. And dalangin ko, Panginoon, na ikaw po yung mangusap sa amin. And we invite you, Panginoon, in our midst today as we study yung salita mo. Lord, dalangin ko na patuloy mong i-humble yung puso namin to receive this truth, Panginoon, and magbigay po ito ng transformation sa buhay namin. Na Lord, hindi lamang po namin ito marinig, but mag-transform po ito sa buhay namin. Salamat, God. We invite you in our midst today. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Ayan. Side note lang po, every time magsasabi po ako na, ikaw, kayo, no? Hindi ko po ine-exclude yung sarili ko, kasama po ako dito. Okay, gusto ko lang, gumagamit lang po ako ng mga ganong salita, hindi po para i-offend kayo. Gusto kong makita natin yung bigat, okay, ng word ni God, na sobrang personal po. Okay, so kaninang umaga po, pre-preach ko na to sa sarili ko, gumising po ako ng 3:00 ng madaling araw, okay, para i-preach to sa sarili ko. No? Ibig sabihin, unang-una po, saan talaga nag-minister si God, pinipreachan ko po yung sarili ko. Okay, and ngayon kayo naman. Okay? So, ngayon po, ito po, dito lang po, iikot yung ating pag-uusapan. Sabi diyan, what you believe about the future shapes how you live today. Sinasabi po ni Paul, kung ano pinapaniwalaan mo, that will shape kung paano ka namumuhay ngayon. Okay? So, mamaya po, mas maiintindihan pa natin kung ano bang ibig sabihin yan. Pero ito po, gusto ko ibato sa inyo, number 1, sabi diyan, your beliefs shape your practices. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians 15:29, sabi diyan, otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? Ito po, itong Corinthian church, meron po silang mga practices. Hindi naman po ina-approve ni Paul, hindi niya sinasabing tama. Okay? Kasi meron silang mga practices na nagbabaptize sila in behalf of the dead. Ibig sabihin, proxy baptism. Teka lang, parang namatay ito, hindi ito nabaptize Ako na lang magpapabaptize in behalf of you. Okay? Isang interpretation lang po yun, pero napakaraming interpretation po nitong verse 29. Pero hindi po yun yung point ni Paul. Hindi sinasabi ni Paul na, okay, tama yung ginagawa, o hindi tama yung ginagawa. Hindi po yun yung point ni Paul. No? Ang pinopoint niya, kasi meron mga Christians na hindi naniniwala sa future resurrection, ng physical resurrection nila. Sinasabi ni Paul, kung hindi kayo naniniwala sa future resurrection, bakit yung ginagawa nyo ngayon, merong relation dun sa sa baptism o sa dead. Okay? Kung hindi naman pala mabubuhay yan, anong sense? Ayun po yung point ni Paul. Ano po ibig sabihin nun? Ito po yun. There's a disconnect between what you believe and how you actually live. No? There's a disconnect sa buhay po natin, sa faith, kaya sa pinapaniwalaan po natin,
dun kung paano tayo kumikilos. Ibig sabihin po, hindi po ito tungkol sa okay, hindi ito tungkol sa dami nating nalalaman, pero hindi naman po hindi natin na-apply sa buhay natin. Okay, bakit po? Kasi ito po yun, gusto kong banggitin sa inyo to. Your theology is not what you say, it's what you live. Your theology is not what you say, it's what you live. Ano pong ibig sabihin yan? Ngayon po, sa panahon natin ngayon, napakarami ng theologian. Kahit ngayon katabi mo, kaya maging theologian yun. Napakadaming alam sa Bible. Ang galing magsalita. Di ba? Kaya niyang i-recite yung Bible. Kaya niyang magaling makipagdebate. Okay? Pero ito yung sinasabi ni Paul. Yung buhay mo speaks louder than what you say. Pwedeng sabihin natin na, ito yung pinapaniwalaan ko eh. Diba? Ang galing ni God. God is in control. Pero nung tumaas yung diesel, parang talaga bang God is in control? Parang nung tumaas yung diesel, naging anxious ka bigla. Kaya lang, bibili akong e-bike para tipid. Okay. Nabalitaan niyo po yung, grabe yung sa may Corvette, sa Corvette Fairview, isang truck full tank. Tapos pagising ng may-ari, wala nang laman yung, hindi na umaanda yung truck niya. Diba? O sinipsip na eh. Alam mo yung sinipsip? SUV. Diba? Biro mo may kotse ka, no? Pero wala kang panggas. Wala kang pang diesel. Ang prayer mo ngayon, Lord. Turn this water into diesel. Diba? Hindi na wine. Diba? Ganun na yung prayer mo ngayon. Then, yung joke po na yun, narinig ko lang kay Pastor Paulo. Pastor Paulo. Nung staff con po namin, no? Pero ayun po yung point. Okay? Kumbaga, yung sinasabi natin, pag hinampas tayo ng realidad ng buhay, parang hindi nag-make sense. Pero God is in control, pero kung sumipsip ka ng diesel, grabe yan. Nagpa-full tank ka, sabay tumakbo ka. Uy. Nabalitaan niyo po ba yan? Nagpa-full tank, sabay tumakbo. Hindi nagbayad, no? Napakadali pong sabihin ng mga ganitong proof, biblical proof. Pero sinasabi ni Paul, if hindi po nakikita sa buhay natin, it doesn't make sense. No? Sinasabi natin si God, sobrang gracious ni God sa buhay ko. Grabe, praise the Lord. Diba? Pero ikaw, kung paano mo lait-laitin yung kasama niyo sa bahay, parang walang ka-grace. Diba? Sininang grace lang. Si Pastor John may grace. Diba? Sinasabi natin, Jesus is Lord ng buhay natin. Pero si Jesus pa talaga yung master ng buhay natin o tayo pa rin yung nasusunod. Okay? Sinasabi ni Paul, meron pong disconnect in what we believe and kung paano tayo namumuhay. So, ayun po yung inaano ni Paul dito. Sabi dyan, i-connect pa po natin ng konti. No? Ano pa ba yung mga disconnect na meron tayo ngayon? Sabi dyan, you can be active. Okay? Para makarelate tayo. You can be active and still be empty. Alam niyo po, ayun nga, sabi ko kanina, itong mga ginagawa po natin sa church, kung patay po si Jesus Christ, wala pong silbi lahat yan. Kung hindi po nabuhay si Jesus Christ, kung wala tayong hope, future hope na tinitingnan, binobola ko lang po kayo. Okay? Biruin mo, pumunta ka dito, mahal-mahal lang gas, bobolahin lang pala kita. Okay? So, hindi po. Pero dahil buhay si Jesus Christ, meron pong impact sa atin yung salita niya. Okay, kasi kung wala na, matutulugan mo na ako ngayon. Wala mang lamang, patay pala si Jesus Christ, diretso ko natulog to. Okay? Pero dahil buhay si Jesus Christ, meron pong halaga yung ginagawa natin ngayon. Ano pong ibig sabihin nun? Diba? Ibigay mo, sino dito na-appreciate mo yung mga usher natin? Diba? Kung pag ninitian ka, diba? Sobra. Diba? Yung iba nakatakin pa pag talagang postura pag nag-a-usher. Diba? Pero hindi po sayang yun. Bakit? Kasi nga, nabuhay si Jesus Christ eh. Ngayon, dahil naniniwala silang nabuhay si Jesus Christ, yung practice nila, talagang binibigay nila yung best. Kasi gusto nilang i-honor si God, gusto nilang i-please si God sa ginagawa nila eh. Okay? Ngayon, for example, ikaw, nasa business ka. Sinasabi mo, buhay si Jesus Christ, pero hindi ka naman nagbabayad ng tax mo, bayaran mo ng tax nung nakaraan, April 15. Ano pa? Sinasabi mo, buhay si Jesus Christ. Pero pagdating sa school, talagang una ka sa mga kalokohan. Sinasabi ko ni Paul, meron disconnect. Okay? So ngayon, ang
ine-encourage po tayo ni Paul na dapat kung ano yung belief natin, is ayun po yung nakikita po sa buhay natin. Kasi yung belief natin is eventually, no, nang hindi natin namamalayan, nagiging lifestyle po natin, mamaya dadaanan po natin yan. Sabi diyan, if you truly believe in the future resurrection, your present life cannot stay the same. Ibig sabihin po, dapat po may pagbabago sa buhay natin. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang nagbago na yan? Okay. Parang duda pa rin kayo, no? Alam niyo po, merong isang elementary student. Itong elementary student na to, ayaw niya naliligo, ay malamig daw kasi. Ayaw naliligo pag pumapasok sa school, ayaw niya nagtututbrush. Okay? One time, may nakita siya, transferee, bago niyang classmate. Ganda nito Sabi niya, ngayon, ganda. Ngayon, lagi niyang, gusto niya magpa-impress doon sa babaeng yun. Ngayon, yung estudyante yun, naligo na. Bigla na nag-toothbrush. Sabi ng nanay niya, mami niya, paano may bago sa'yo, anak ka? Anong excited na gumising? Okay? Ano pong sinasabi natin? Kasi, pag meron tayo nilulook forward sa buhay natin, ganado ka? Nagdadala po yun ng pagbabago sa buhay natin. Dahil nilulook forward natin yung resurrection ni Christ, hindi lang po siya salita, nagte-take effect po yun sa buhay natin. Kilala niyo po si Noah? Noah. Ayun, si Noah. Okay. Si Noah ba to? Si Noah po yan. Okay. Yung gumawa po ng arko. Yung sabi sa kanya ni God, magpapadala ako ng ulan, babaha. Sabi ni Noah, ano yung baha? Siyempre, wala namang idea si Noah kung ano yung baha that time Okay, wala pa ng baha that time, umuulan. Pero, anong baha? Kung ikaw si Noah, baka mag-ano ka, questionin mo si God, teka lang, Lord, pinagtatawanan na ako ng mga ano ko, ng mga kasama ko dito, itigil ko na lang to. Pero dahil meron siyang belief kay God, yung sa word ni God, ngayon, nagre-reflect yun sa buhay niya. Kahit hindi niya makita yung ginagawa niya ngayon, parang doesn't make sense Pero dahil meron siya nakikita sa future, yung binigay sa kanya ni God na word, still sumunod siya, nag-obey siya. Okay? So, ano pong tinuturo sa atin nun? Pag tayo, nakita natin yung halaga, okay, na ginawa sa atin ni Jesus Christ, and yung gagawin niya sa atin, yung glorified body natin na future, next week, pag-uusapan po natin yun. Hindi tayo mamumuhay, parang kung ano tayo dati. Bakit? The old is gone, and the new has come. If you are in Christ, ayun po yung status natin, bago po tayo. And ang challenge sa atin ni God is for us to live as we are called. Isa pamuhay po natin yung calling natin. Yung purpose ni God sa buhay natin. Number 2, sabi po dyan, your beliefs justify your sacrifices. Sabi po dito ni Paul sa 30-32, sabi niya, why are we in danger in every hour? Bakit ko pinagdadaanan itong mga to? Bakit kailangan kong, alam mo yun, malagay yung buhay ko sa panganib? Okay? Every day, bakit kailangan kong mamatay sa sarili ko? Bakit kailangan kong kaharapin itong mga beast of Ephesus? If walang resurrection, sinasabi ni Paul, parang walang sense. Bakit ko pagagawin itong mga to? Magpapakasaya na lang ako. Okay? Ayun po yung sinasabi dito ni Paul. Sabi dyan, real belief is proven by what you're willing to suffer for. No, ibig sabihin po, sinasabi sa atin ni Paul ngayon na kung ano yung pinapaniwalaan talaga natin, dapat willing po tayo mag-suffer doon. Willing po tayo mag-sacrifice doon. Kung talagang naiintindihan natin yung bigat na tinuturo sa atin. Biruin mo yun, kung hindi totoo yung resurrection, sinasabi ni Paul, walang kwenta to. Itong mga ginagawa ko, bakit pa ako magpapakaano dito, papakahirap? Kung totoo namang walang eternal reward, bakit pa magpapakahirap dito? Okay? Bakit pa ako mag-o-obey kay God? Bakit ko pa siya ipiplease? Bakit ko pa siya i-honor sa buhay ko? Walang sense. Siyempre, sige, para mas makarelate tayo, no? Siyempre, hindi nyo masyadong kilala si Paul. Wala kayong picture ni Paul, no? Ito, meron akong picture, mga campus missionary natin. Kilala nyo ba yung mga campus missionary natin? Sino dito na-appreciate yung mga campus missionary natin? Pwede bang palakpakan natin si God sa buhay nila? Alam nyo po, itong mga campus missionary na to, no? Talagang they embrace itong mission ni God. Okay, kasi nakikita nila yung value ng eternal, ng eternity.
Okay, pero mo, ito po, no? Kilala niyo si Memel, ayan, yung matangkad po sa likod. Okay, ayan si Memel, nurse po yan, registered nurse yan. Anytime, dati alam ko, pangarap yan, mag-abroad eh. Diba? Laki na sahod dun. Okay? Pero still, makikita mo kung paano siya nag-obey. Kasi nakikita niya yung value ng eternity. Ito yung purpose sa akin ni God. Ito yung calling sa akin ni God. Okay. Ito si Nico. Estudyante pa lang po kami. Kasama ko na yan si Nico sa Victory Group Campus. Dati, pag nakikita ko yung si Nico, naaangasan ako kasi kapal pa ng buhok ni Nico dun eh. Ngayon, parang di ko alam kung stress ba o ano. Di ba? Ibig sabihin, ganun po ka-passionate si Nico pagdating sa mission, sa word ni God, sa gospel, sa next generation. Okay? Anong meron dito? Teka lang, anong meron dito sa... Yung mundo, ino-offeran sila ng maganda. Hindi mo yan? Pero, still, pinipili nila yung mission ni God. To obey God sa calling ng buhay nila. Pero bakit? Kasi po, meron silang nakikita na eternal reward, na nakikita nila na nothing compares sa glory ni God. Hindi kayang bilhin ng kahit na anong material things dito, na kahit anong offer ng mundo. Okay, bilhin mo yan si Julie. Kilala niyo po si Julie? Ayan yung pang-siyam na member ng Bini. Okay? Pang-siyam na member. Tinanggihan niya. Overqualified. Sobrang galing po sumayaw ni Julie siya kumanta eh. Yeah. Anong ginagawa niya? Binibigay niya yung buhay sa mga estudyante. Bakit? Kasi nakikita niya yung heart ni God sa next generation. Itong mga student na to, talagang gagamitin ni God to advance His kingdom. Kung ako yun, tuloy, gagamitin mo. Naku po. Pero ito, talagang sobrang embrace nila. No? Si Ara, alala niyo po si Ara? Ano po yan? ComSci graduate. No? Sa UP. Ito si Ara, kung hindi ito campus missionary ngayon, baka isa na to sa gumagawa ng ChatGPT, baka gumawa na to ng ng AI na mas magaling pa sa ChatGPT. Okay. So, ano pong point? Okay. Yung mga sacrifices, yung mga pag-say natin ng no, okay? Is hindi po yan tapon. Okay? It's not in vain. Bakit? Kasi buhay si Jesus Christ eh. Meron siyang purpose sa buhay natin eh. Yan mga campus missionary naman yan, ako. Okay, o sige, ikaw na lang. Huwag na yung mga campus missionary. Okay. Kung ikaw po, nandito ka, no, parang feeling mo, parang worth it ba talaga yung pagsasacrifice ko? Pero mo ikaw, binibigay mo yung buhay mo, nagtatrabaho ka. Diba? Dun sa office nyo, finiflirt ka ng sekretary mo, hindi, ayoko, mahal ko yung asawa ko. Diba? Kung hindi po buhay si Jesus Christ, baka niyakap mo na yun. Baka hindi ka pa finiflirt nung ano na yun, ikaw na ang nag-first move, di ba? Pero dahil alam mo, meron kang pinapaniwalaan si Jesus Christ eh. Nag-resurrect eh. E ngayon yung buhay ko, hindi yung gusto niyang gawin ko, ito yung purpose ko. To live out yung calling niya sa buhay ko, to honor Him, to please Him. Mabuhay ako na talagang naniniwala akong buhay siya. Ngayon hindi ko gagawin itong mga bagay na to. Diba? Yung office mate mo, grabe ko kumuha ng bond paper, isang rim. Ikaw printer? Hindi. Pero hindi mo yung gagawin. Kasi alam mo, hindi napiplease si God doon. Yung mga classmate mo na petiks. School bukol. School bukol, oh. Pero ikaw, dahil gusto mong i-honor si God, alam mo, napiplease si God pag ginagawa mo yung best mo. Mag-aaral ka ngayon, magpupuyat ka ngayon. Na pag tinignan ka ng mga classmate mo, grabe to ah. Ito pala yung Christian. Ito pala yung follower ni God. Okay? So ano po sinasabi ko? Yung mga sacrifices na ginagawa natin ngayon, kung ikaw, no, o nanay ka, nandito ka ngayon, parang wala namang halaga yung ginagawa ko eh. Yung pagtitiis mo, okay, sa pag-aalaga ng anak mo para i-honor si God, binibigay mo yung best mo, God is pleased. Okay? Yung mga campus missionary natin, expression yun. Expression nila kung paano nila ino-honor si God. Hindi mo kailangan maging campus missionary para i-honor si God. What I'm saying is, pag tinignan tayo ni God, pantay tayo. Walang malaki, walang maliit. Pero ang gusto ni God is i-honor natin siya, i-please natin siya sa ginagawa natin.
yung expression natin, diba, kung paano tayo nagiging blessing dun sa community na meron tayo. Okay, sino dito may group chat kayo, tapos pinag-uusapan nyo yung laging wala dun. Okay. Grabe si ano, no? Pag-pray naman natin, parang buntis yung anak niya. Grabe, holy chismis. Okay. Hindi po napiplease si God sa ganun. Diba, sinasabi natin pag-pray, no? Pero pinag-uusapan nyo yung mga disconnect. Ayun po yung sinasabi ni Paul doon. No? So, sacrifice. Yung pag-honor natin kay God is, ano po ibig sabihin nun? Hindi po yun sayang. Okay. Ngayon, kung dumadaan ka sa mga challenges ng buhay mo, no? Si God napiplease sa'yo. Continue. Continue to live a righteous life. Kasi ayun po yung heart ni God sa atin. Pag tinignan tayo ng ibang tao, ay, follower ni God to. Grabe, buhay na buhay si Jesus Christ sa kanya. Hindi tayo yung tipong na nung first week na April, nag-post tayo. Jesus is alive. Tapos after nun, nag-inuman na. Ay ko. Di ba? So sabi po dito, ito po yung gusto kong i-share sa inyo. No? Following Jesus is not convenient, it is costly. Following Jesus is not convenient, it is costly. Alam niyo po, may isang dati sinabi sa akin yung kaibigan, yung leader namin. Ito hindi ko nakakalimutan din talaga. Lagi sinasabi sa akin, if totoong follower ka ni Christ, ano yung nasacrifice mo sa Kanya? Ano yung nabitawan mo to honor Him? Nung narinig ko yun, parang nahiya ako kasi wala eh. Dati po huwag niyo ako i-judge, okay? Dati, sabi ko, parang narinig ko yun, parang nahiya ako. Tagal ko ng Christian Diba? Parang paulit-ulit ako dun sa ginagawa ko, parang nag-e-enjoy ako Okay. Meron po akong friend, sabi niya sa akin, Kuya, anong sikreto mo? Bakit ganyan kataas yung faith mo? Kumbaga, wala namang iba dun sa faith ko. Pero, ano lang bro, sabi ko sa kanya. Dapat, kung gusto mo dumating sa next level ng faith mo kay God, dapat willing ka mag-sacrifice. Kasi, hindi po tayo tinawag ni God sa comfort na buhay. Diba? Tinawag niya tayo to sacrifice and to live for Him. May cost po ang pagsunod kay God. Pero ito kasi minsan gustong-gusto natin. Lord, gusto ko yung ganitong klase ng pananampalataya, yung katulad ng faith ni Pastor June, ganito. Pero pag nakita mo yung process, yung dinaanan ni Pastor June, wag na pala Lord. Ang hirap Okay. Minsan, gustong-gusto natin yung idea, ayos yun Pero pag nakita mo yung dadaanan, wag na lang. Ang sarap magsimba ngayon kaso traffic mahal ng gas kaso mainit. Summer ngayon, sobrang init, wag na. Huwag tayo lumabas. Kasi ang gusto natin convenient. Pagdating ng July, tag-ulan na, wala na. Hindi ka na nagsimba. Okay? Wala na kasi ang gusto natin convenient Pero hindi po yun yung, kung tayo, follower tayo ni Christ, okay? Tinawag tayo ni God to live a costly life. Kung paano niya binigay yung buhay niya sa atin, ganun din po. Okay, dapat ganun po tayo namumuhay. Sabi diyan, if the dead are not raised, let us eat and drink. Okay. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Sino dito may katabi ka mukhang manginginom? Grabe, wala, ang babait. Taga-Nova Bayan nga itong mga to. Ang babait Okay? Ano ba ibig sabihin nun? If there's no resurrection, then life is just consumption. Pag wala po tayong view ng eternity, ito po yung the way kung paano tayo mamumuhay. Alam mo yung parang takot na takot ka mawalan. Okay? Di ba sa mga handaan, may mga party, may mga kainan. Yung iba dala, plastic na labo sa'yo, sako. Bakit? Kasi takot tayo mawalan Gusto natin puro papasok sa atin Diba? Kumakain kayo sa McDo, teka lang. Parang, yung gravy sa McDo, yung ketchup, pinag-uubos mo. Pero wala nang ketchup sa bahay namin Ang gusto ko lagay mo lahat sa bag mo. Pengi pa nga po. Diba yung mindset na, hanggang dito lang yung buhay. Ayun po yung epekto sa atin nun.
No, ang gusto natin is puro consumption, puro consumption. No? So, ayun po yun. Pero, hindi po yun yung tinuturo sa atin ni Paul. Dapat po, ang tinuturo sa atin ng Bible is, maging blessing tayo. Bakit? Kasi meron tayong view ng eternity eh. Ngayon, dahil alam mo na yung buhay hindi po natatapos dito, gagawin mo yung best mo ngayon para maging blessing ka sa ibang tao. No? Pangatlo, sabi po dyan, resurrection, God's your lifestyle. Ano po ibig sabihin nun? Dito po, si Paul, may binanggit siya dyan, sabi niya, bad company. Alam niyo po yung bad company. Hindi po yun yung kumpanya niya na kung nasan kayo ngayon, okay? Siguro, inis na ako sa kumpanya ko. Hindi po yan yun. Okay? Ang tong kumpanya ko, puro overtime, walang pasahod dagdag ah. Okay, hindi po yan yung sinasabi ni Paul. Yung sinabi po ni Paul na bad company, siyempre, ang thinking natin dyan, di ba? Parang yung mga barkada natin. Okay, tama ba? Parang yung circle of friends natin. Ito yung mga company, no? Pero meron din tayong bad company na tinitingnan. Ngayon, ang sabi po dito, ano ba ibig sabihin ng bad company? Ito po yan. Bad company is not just who you walk with. Okay, hindi lang po tutungkol dun sa mga taong kasama mo lumakad sa buhay mo. It's what you constantly allow to shape you. Bakit po? Kasi po, sa panahon natin ngayon, social media, napakalawak na po ng social media ngayon. Okay? Hindi para sa akin yung bad company yan. Namumuhay nga lang ako sa bahay ko maghapon hindi nga ako lumalabas, wala akong barkada, wala akong trope. Okay? Pero ito po yun, pag sinabi mong bad company, hindi lang po yung mga tao sa paligid mo, but also, what you consume. What you constantly allow to shape you. Ano po yun? Social media. Okay? Ano yung mga sinesearch mo, binabrowse mo social media? Okay. Sino po dito may Instagram? Alam niyo po yung Instagram? Di po ako nag-Instagram? Sayang, follow ko sana kayo. Pero Instagram po, alam niyo yung Instagram? Pag pumasok po kayo sa Instagram, di ba merong button dun sa baba, yung bilog? Yung parang search, tama ba? You know? Search. Tama, Stephen Curry, lumalabas sa feed ko. Talo kahapon eh. Ito. Ayan, search. Nakita niyo po yung search, di ba? Tapos may mga pictures po dyan lumalabas. Ano? Ibig sabihin po, yung mga pictures na lumalabas dyan, ayun po yung laging sinesearch mo. O dyan ka nag-i-stay pag nanonood ka. Ibig sabihin, ano po tawag dyan? Algorithm, tama? Ngayon, ito po. One time, kami ng wife ko, no? Meron po kaming kausap, mag-girlfriend-boyfriend. Mag-girlfriend-boyfriend sila. Tapos sabi nitong babae, ate, alam mo to si ano? Nakita ko sa Instagram niya. Puro babae nakabikini. Yung boyfriend niya, talagang, di ko alam bakit ganun eh. Nagmamakangan pa. Sabi ko, anong di mo alam? Diba? Kung ano yung lumalabas dyan, malamang-lamang, ayun yung lagi mong sinesearch, ayun yung tinatambayan mo. Okay? Ito po yung sinasabi ni Paul, na bad company, yung inaalaw natin sa sarili natin, no, kinukonsume natin, ayun yung nagsishape natin ng nagsishape sa buhay natin na hindi natin namamalayan. Okay? O so mamaya nyo na po i-check yung Instagram ng katabi nyo. Okay? Baka dito pa kayo mag-away eh. Okay? Mamaya na sa bahay. O tingnan na, bakit ganyan yung ano mo, mga search history mo sa ano? Okay? Ano pa? Sino yung mga fina-follow nyo sa social media? Napaka-importante po niyan. Kasi hindi natin namamalayan, ayun yung nagiging, influence, nagsishape ng buhay natin. Makala natin wala lang. Okay? Kala natin itong mga ginagawa natin, okay lang to. Pero hindi natin namamalayan, ayun na pala yung nag-i-influence sa atin ng hindi natin namamalayan. Okay, baka mamaya, follow kay Malupiton, di ba? May ko. Dati lagi, naka-follow din po dati lagi kay Malupiton. Yung anak ko talagang naririnig niya, aray ko. So, sabi ko, ayoko na yan. Baka mamaya, pag tinignan mo yung TikTok mo, okay po. Baka mamaya, pag tinignan mo yung TikTok mo, puro hawak ko ang beat. Parang, sigat na lito, no? Sino ba talaga may hawak ng beat sa inyo? Dami nyo ah. Hindi po masama yung social media, no? What I'm saying is, pamamaya ayun yung nagko-consume ng life natin. Ayun yung pinapasok sa sarili natin, sa buhay natin. Okay?
No, napaka-importante po kung sino yung mga fina-follow nyo. Ito, meron po akong tip sa inyo kung sino yung follow nyo, okay? Kilala nyo yung Jerry Sabaldo? Grabe, may napanood ako. TikTok nun, about sa itlog. About sa itlog. Kakawis to, itlog Paano itlog? Baka sa susunod, ang content na nun, hotdog na, no? Almusal na pala. Okay. So the point is, sino ba yung mga fina-follow natin? Bakit? Kasi hindi natin namamalayan, ayun yung nagiging tayo. Diba? Pero pag tayo, fina-follow natin yung truth, si Jesus Christ, ayun yung nagiging tayo, nagiging Christ-like po tayo. Okay? So hindi po sayang yung resurrection. Kasi, ayun po yung tinitingnan natin. Bakit tayo nagsasacrifice? Bakit tayo namumuhay ng huli ngayon? Kasi gusto natin i-honor si God yung ginawa niya sa atin. Okay. Sabi po dyan, wake up from your drunken stupor as is right and not go on sinning. Do not go on sinning. Alam niyo po, merong difference between nag-fall ka sa sin sa nag-e-enjoy ka gawin to. Okay. Meron pong difference doon. Siyempre, hindi naman po Christian na tayo, hindi na tayo magkakasala eh. Di ba? For example, pag tinignan nyo, mukhang walang kasalanan. Pero hindi po, nagkakasala po ako. Okay? Kasi hanggat nandito tayo sa corrupt na mundo to, magkakasala po talaga tayo. Pero, ito po yun. Magkaiba yung nag-e-enjoy ka gawin yung kasalanan. Yung mga dati mong ginagawa, yung mga tropa mo, nang bababa, ikaw, okay, gagawin mo rin. Okay? Ngayon, sinasabi ni Paul, kung talagang Christian tayo, follower tayo ni Christ, naniniwala tayo sa resurrection, hindi ka na mag-e-enjoy gawin yun. Okay? Hindi na tayo, alam mo yan. Bakit? Kasi iba na eh. Iba na yung namumuhay sa atin, patay na tayo. Sabi ni Paul, namamatay ako everyday. Dahil patay na tayo, sino yung namumuhay sa atin? Yung Holy Spirit. Okay? Kaya ngayon, ayun yung goal natin, ayun yung heart natin. Lord, gusto po kita i-please sa buhay ko eh. Not by my own strength, by my own might, but Lord, tulungan mo ako, yung grace mo, patuloy na, alam mo yun, maging sufficient sa buhay ko para malakaran ko po yung purpose mo sa buhay ko. Ayun po talaga yung tinuturo sa atin, no? Ng resurrection ni God. Ayun po yung meaning nun. Ng ating future resurrection for us to live a holy life. Dapat po nakikita sa buhay natin ngayon kung ano yung pinapaniwalaan natin. Okay? Sabi po dyan, malala niyo po si Samson. Yung Samson. Diba si Samson, sobrang, alam natin, talagang set up at tinawag ni God para sa nation ng Judah, ng Israel. Pero, as time goes by, nakita natin, bakit sa dulo ng story, nag-fail si Samson? Okay. Kasi ayun po yun. Kumbaga, yung bad company na pinag-usapan natin kanina, hindi niya alam, yung mga small compromises na ginagawa niya sa buhay niya, nagkakaroon na pala ng effect sa buhay niya. And hanggang dumating siya sa ganung kalaking kasalanan. Kaya po, yung sin na meron tayo ngayon, pag tinignan po natin yun, hindi po yung biglaan na, nangyari na lang kuya kaya ako na hindi. Nagsisimula po yan sa maliliit na bagay. Nagsisimula po yan sa maliliit na scroll. Okay. Bakit ka ng babae? Hindi ko nga alam kasi shy. Bakit pumasok sa ganyang klaseng Bakit sa ganyang impurity? Shy. Hindi. Pero nagsisimula po yan sa maliliit. Pa-scroll natin ng ganun. Okay lang, ganda. Okay lang. Hindi natin alam, ayun po yung nagsishape ng lifestyle natin. Okay? Kaya ang gusto po ni Paul, ito, yung truth na to, yung resurrection ni God, is maging faithful tayo sa maliliit na bagay. Kasi, yung maliliit na bagay na yun, ayun po yung sa atin, mag-iiwas sa atin dun, sa malaking kasalanan. Okay? Sabi po dyan, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Galit na galit si Paul, no? I say this to your shame, sabi niya. So, ano pong ibig sabihin niyan? Wrong belief is equals to wrong behavior. Ibig sabihin, pag mayroon tayong mali, o hindi natin talaga kilala kung sino yung Diyos na meron tayo, yung ginawa niya sa atin, it lead us to
Hindi lang wrong behavior, but alam mo yun, parang, ganito pa rin buhay ko, ganito pa rin buhay ko. Pero ito yung good news. Alam natin yung truth ng resurrection. Alam natin yung truth, yung binigay sa atin ni God. Na in the future, meron siyang eternal life na binibigay sa atin, na yung paghihirap natin ngayon is hindi lang, hanggang dito lang yan, may katapusan. So ngayon, dahil alam natin yung truth na yun, naglilid ngayon yun sa buhay ng transformed lives. Ibig sabihin, parang ibang-iba na si hindi na ito yung dati kong kilala. Dati lagi ko itong kasama dun sa sa barak. Ngayon, hindi na. Sabi, ayaw sumama. Nagbago na. Bakit? Kasi nakilala niya si God. Naintindihan niya yung katotohanan. Okay, na binibigay ni God, ni Jesus Christ, sa kanya. And pag tayo po, lagi nating sinisik si God through His Word. Di ba? Nag-attend tayo nakikinig tayo ng preaching. Nag-attend tayo ng mga victory groups natin. Yung mga victory groups po natin, mga small groups po natin, good company yun. Okay? So, ayun yung mga dapat na ini-stay natin sa buhay natin. So, kung ikaw, wala ka pang small group, mamaya, pumunta ka dun sa labas, paano ba mag-join ng mga small groups? Okay? Kasi po, isa yun sa way ni God for us to know Him. Hindi tayo tinawag ni God para mag-isa. Okay? Okay na ako dito. Magbabasa ako ng Bible ko, alamin ko lahat to, kilalanin ko si God, okay na to. Hindi po. Tinawag tayo ni God communally to seek Him. Okay? So, as I end, tawagin ko po yung ating music team. Tatapos na po tayo. And we're going to worship God, no? Sabi po dito, the resurrection of Christ and future resurrection of believers is what gives meaning, weight, and direction to the Christian life today. If ikaw, nandito ka, okay, parang ikaw, bigat na bigat ka sa buhay, dito sa mundo, okay, parang hindi ko makita yung meaning, bakit ko ginagawa to. Ito po yun, sinasabi ni Paul. Yung ginawa sa'yo ni Jesus Christ, namatay siya para sa'yo. And after 3 days, nabuhay siyang muli para sa'yo. Kasi mahal ka niya. Ibig sabihin yung buhay mo, kapatid, hindi pa tapon. Dati, oo. Pero nung nakita mo yung value, yung weight ng ginawa ni God sa'yo, ni Christ sa'yo, dapat nagbabago yung buhay natin. Nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng bigat yung bawat ginagawa natin. Nagkakaroon ng direksyon. So, ano yung purpose natin? Ito po, sabi dyan, to live a life that only makes sense because Christ is risen and you are not living for a temporary life. Mga kapatid, bakit yung mga unang apostol, no? Yung mga apostol, mga unang disciple ni Jesus Christ, bakit sila ganun ka-passionate? Ano yung nakikita nila? Bakit tayo ngayon? Parang, okay na ako dito, sila na lang yan. Hindi po, if we truly believe kung ano yung ginawa ni Christ sa atin, hindi po tayo mamumuhay ng para lang dito sa mundo. Hindi tayo tumitingin sa temporary things. But we seek yung eternal things. Maybe invite everyone to please stand up and ngayon, let's worship God. No? I hope na itong mga narinig natin is hindi lang matapos dito, but patuloy na bumaba sa puso natin. And mag-translate na, Lord, salamat kasi patuloy mo akong binabago. And wala akong ibang gagawin ngayon kundi to worship you, God. Let's sing this song and let's worship God.